Senator Marcoleta. Mr. Orly, sabi niyo po 46 na maleta na nagkakalaman po ng 48. Ayan na. Kino-cross-examine na siya nung, ewan ko kung abogado ba ito ni Romualdez. Basta kino-cross-examine na siya. Pero suplak dito si Erwin eh. Suplak siya dito eh. Million bawat isa, tama po ba? Based doon po sa level nung malita na nakita ko, Your Honor. Paano po nalaman ninyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi Binabasa niya yung tanong, ano? May sumulat. Hindi ko alam kung may sumulat o may nag-text. Padre. Kumpare. Ito, mga tanong na to, mabubuking mo to kung nagsisinungaling to. Para masira natin yung credibility. Hindi. Imagination ko lang yun. Baka may nag-text na kumpadre siya eh. Hindi natin alam. Malay mo lang. bawat malita po, mayroon siyang post-it na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, 48 million ang laman ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yan kung 3 times a week ang sinasabi ninyo, ang delivery? Based sa my experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na yon, Your Honor. Hindi naman po every week or... Ayun, hindi naman. So, konti lang iba. Mga, hindi naman ganong kalaking billion-billion. Mga siguro, mga 100 million lang. Mga 500 billion. Mga ganon lang naman. Chipipay lang. Pwede nang bumuhay ng ilang pamilya. Pwede nang gumawa ng ilang ospital. Pwede na magpakain ng taong bayan. Talaga yan. At higit sa lahat, malamang, yung baha sa atin, alam na yan, para ng ano lang yan sa atin kung talagang ginamit sa tamang infrastructure. monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ay 2.2 billion. Excuse me, Senator Marcoleta, paubaya mo na sa kanya yung oras na naiwanan mo, now 1 minute. Isang tanong na lang. Sige, okay. 2.2 billion. Ganun po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. So one time lang po ito. One time lang po yung Ay, patawarin na natin, Sir Erwin. Patawarin na natin. Kasi one time lang naman eh. One time lang naman yung 1.7 billion. Ay, yung 2 plus billion. One time lang naman yon. Patawarin na lang natin siguro. Maganda siguro, ganun na lang. Ano? time ko lang yan nung panahon na na-identify ko si Congressman Yap, Your Honor. Alright, maraming salamat po. Thank you. Yung paghalimbawa mo, kaya mo ginawa, dahil yun ang pinakamalaki. Yes, Your Honor. Pero pangkaraniwan, dahil 3 times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? Usually, pag nanggagaling na sa Horizon, na idine-deliver na doon sa Forbes, minsan mayroong 15 or kaya 18 ang malita. Pero yung malalaking malita yon na nagre-rate yung bawat malita, minsan mayroong 48, may 50. Sa mga tweet, Mr. Gutes, pangkaraniwan, 15 to, Your Honor? yun ang average, pangkaraniwan. Yes, Your Honor. Yung nabanggit mong nabigla ka sapagat malaki, 48, yun lang kay Congressman Eric Yap. Yes, Your Honor. Yun ang time na nakita ko talaga in yung ganung kabalk yung balita na yun, Your Honor. Mr. Chair, payagan nyo sana akong magtanong lang ng isang tanong kay Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, naalala mo, nagkaroon ka ng supplemental affidavit na binasa mo dito. Medyo mahaba pa nga di ba? Naalala mo yung nakaraan? Ito yung supplemental affidavit mo. Yes po, Your Honor. Na may petsang September 23, 2025. Ito yung nakaraang hearing natin. Yes po, Your Honor. Napansin ko kasi nung pinakinggan ko yung tiningnan ko sa ating transcript, parang hindi mo binasa yung paragraph 30 na kung saan binabanggit dito yung DPWH Region 1. Chinek ko talaga kaninang umaga, nirecheck ko uli, hindi nasama sa binasa mo ito. Ano ito, nagkamali ka lang o... Your Honor, talagang hindi ko po nabasa dahil masyado na pong mahaba yung yung binabasa ko po. Hindi nga, sabihin mo na nagkamali ka lang, hindi mo sinasadya.
Hindi po sinasadya. Pero dito po, wala rin po eh. Hindi nakasulat. Baka nakalimutan pong ilagay, kaya hindi ko po nabasa. Tsaka pinatigil po ako doon sa... Nakatigil... Ay, ito, sorry. Nagkamali po ng page. Ito po, 30 po sa Region 1. Meron pala. Oo nga, nandito yung paragraph 30, DPWS Region 1. Yes po, Your Honor. Pero nung checking ko yung transcript, hindi mo binasa ito. Opo, yes po, Your Honor, kasi mahaba na po. Hindi, nabasa mo yung 31 hanggang 37 eh. Ito nalaktaban mo yung 30. Kaya lang ako nagtataka, kaya tinatanong kita, sinadya mo ba to o nagkamali ka lang? Hindi po, Your Honor, kasi napatigil na po ako noon nung... Hindi nga, dulo sagutin mo, nagkamali ka lang. Hindi po, Your Honor. Hindi po ako nagkamali. Ano nga? Sinadya mo? Hindi po, Your Honor. Bali, alam ko po parang pinatigil na po ako dito dahil masyado na po mahaba yung binabasa ko. Hindi, ganito. Pinatigil ka, nung pagpatuloy mo, nakaligtaan mo yung number 30. Hindi mahaba pa yan eh. Nalaktawan mo siguro. Yes po, Your Honor. Yeah. Para maliwanag lang. Oo, Hindi gusto ko lang sinadyang maliwanagan kasi Yeah. nabanggit ko na kanina na naimungkahi ko na sana'y tawagin din si Governor Chavit Singson. Baka ka kung may connecta doon sa ano mo, baka ka kung sinadya mo. Ngayon, kung sasabihin mong nagkamali ka lang, tatanggapin ko yon. Your Honor, hindi po ako nagkamali. Naalala po, hindi lang po nabasa. Okay. Salamat, Mr. Chair. Ang susunod po ay si Senator Risa Hontiveros. You may have the floor. Salamat po, Mr. Chair. Isa munang follow-up question kay Ginoong Guteza. Paano niyo po nalaman na bahay yun ni Michael Yang? Kasi dati po, may mga security po na kasama na ko na dati is doon po yung bahay ni Michael Yang eh. Mga security na dati niyong kasama na nung panahong iyon ay security ni Michael Yang, nung panahong bahay niya yon. Yes, Your Honor. Salamat po, Ginoong Guteza. Ngayon, Mr. Chair, narinig natin kanina yung testimonya ni Yusek Bernardo na Yusek for Regional Operations for Visayas NCR. Ito na. Tinan mo sa haba-haba ng sinabi, yun lang ang tanong ni Hontiveros. Napakagaling mo talaga, Hontiveros. Kinaligtaan mo, lipat. Kunwari lang meron siyang tinanong eh. Tapos, lipat na siya sa ibang issue. Huwag ka mag-alala, ididiin natin ng lahat ng sinabi niya dito. Kaya, eto, papakinggan pa natin. Kasi napaka-importante nung mga binitawan po ni Sir Orly, itong Marines, itong retired Marines, ha? Ito naman, pakinggan natin, ha? Wait lang. Ito. Ito, ayan. Ito. Yan. Tuloy. Ito. Thank you, Mr. Chair. I have one quick question lang po. Babalikan ko lang po si Sir Orly Guteza. Sir Orly, nabanggit niyo ninyo kanina, nakailan deliver po kayo kay Speaker, bahay ni Speaker Romualdez from Saldico? Your Honor, tulad ng sinabi ko po kanina is 3 times po. 3 times po kayo nag-deliver. Ilan pong maleta po yun? Yung una po, nung una is 35. 35 na maleta. Opo. Pagpapunta kay Speaker. Opo. Parang deja vu, di ba? Kasi tinanong na ito kanina, inulit-uli. Meron talagang gustong dito maidiin si Erwin Tulfo dito. Parang gusto niyang magkamali siya Diba? Sa tingin ko, opinion ko lang ito napapansin ko na parang gusto niyang i-booking. Ano ba, pagka makakita lang siya ng loophole. Po, Your Okay, Honor. pangalawa. Yung pangalawa is, ang pangalawa, di ko gaano siyang ma-recollect kasi parang nasa 12 or 13. Kayo yung escort nitong Opo, okay. opo. Pangatlo po. Ang pangatlo nasa 15. Okay. Mga ganun po. Puro sasakyan po ni Kong Saldi ang ginamit ninyo. Opo, yung mga ginagamit yung sasakyan ni Kong Saldi. Anong sasakyan po yun? Yung backup Yung niya? isa ano ba ito? Yung high is na kulay white na bullet drop.
Tapos may ginagamit kami na reed plate dati na yung Hindi, yung kinakargahan ho ninyo. Kasi kailangan natin ma-establish ito para kasi mamaya pag inimbita ho natin para tumugma-tugma. Opo, yun po yung mga ginagamit. Tapos yung GMC yata yun or Suburban na malalaki. Yung 37 po, nagkasya po doon sa Light Ace at saka Suburban. 37 na. Bali 3 sasakyan po yun, Your Honor. 3 sasakyan po, Opo. nagkasya doon. Nagkasya po. Lahat, okay. Opo. So, ilang buwan po yun? Kung matatandaan nyo, 3 times a week, ilang buwan po? 7? Yung 3 deliver ko po isa sa period lang po siya ng December po siya eh. Sa December, 3 beses ka nag-deliver sa bahay ni... Hindi lang po kasi pag hindi na po ako duty sa basura, may mga ibang tropa kami na nakadetail, sila rin na nagde-deliver. Oh, okay. Wala ko kayong idea kung magkano lahat yon. Wala po kayong idea. O may idea kayo kung magkano yung bit-bit ninyo, di-deliver nyo po doon sa bahay ni speaker. Yung sa 35, yun nga ho, na may nakalagay po na, may nakalagay doon sa post-it doon sa bawat malita. Okay. Which is, nakalagay po sa kanya is 48. Mhm. Ang taas po nun is malaki, yung mga rimuwa na, na malita. na Malita. malaki. 48 million ang isa. Siguro po, yun ang ano niya. Parang big time pala. Kasi ang bigat po niyan, Paki-describe mo nga, gaano kalaki, anong Para sa kaalaman ninyo kasi hindi ito yung ordinaryong maleta eh. Rimowa. Siyala. Doon pa lang. Sa akin na lang yung kahit yung maleta lang. Kasi maraming ka na eh. Ako sanay tayo dyan sa maleta. Maliit, medium, tapos large. At saka yung talagang pinaka-large. Yung parang mataas na sobra yun eh. Tapos ang laki nun, ganun. Yan no, minsan hindi pinapayagan sa eroplano dahil sa sobrang laki. Minsan no. Pero since Rimowa ito, pag international, malamang pinapayagan no ito. Pero malaki ito. describe mo kung nakatayo yung bagahe. pag tumayo, Bakit kaya tumatawa yung iba? Kasi sinusubukan nilang i-discredit yung... Kasya ba yung 48 million doon? Mga gunggong, hindi pa kasi kayo nakahawak eh. Kasya, alam mo bang 1 million, kaya mong... ano lang yan eh. Lalong-lalo na yung bago na... Alam mo yun, yung bago na manipis. Ganyan lang, 100,000 eh. Walang biro, hindi ako nagbibiro ho. Kaya pagka 1 million, mga 1, 2, 3, ganyan lang. So kasya talaga ang, isipin mo 1 million ganyan. So 48 million, 48 lang na ganyan, kasyang-kasya sa maleta. po ako, yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat eh. Yun. Akala nyo siguro yung maliit lang yung large lang, yung ginagamit usually sa mga pambiyahe. Hindi ho gano'n, mas malaki ho yun. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan is almost parang isang sakong bigas sa 50 kilos eh. Kita mo, pati yung pagbuhat, kabisado niya yung timbang, isang sakong bigas, mga 50 kilos. Tingnan mo ha, may itatanong mamaya to confirm this. Bigat. Opo. So binubuhat po ninyo, dito na transfer po ninyo sa bahay. Transfer sa other sakyan po pag ano. Okay, so 2, 3 sasakyan. Ganun po lagi. Yung mga 17, 18 po na mga maleta. 3 times a week. Yes sir. Yun po yung actual na dutihan ko during the time. Pero yung iba, meron pang iba. Base doon po sa inyong group chat, may mga deliveries po kung wala po kayo. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chair, I will have one last question. May nagpadala po sa akin dito ng... Hindi lang po, natatawa kasi si Mrs. Diskaya, kabisado rin nila yung mga sizes. Ano po masasabi ninyo? Hindi, comment lang kasi Sige po. sanay din kayo. Sige nga, tingnan nga natin kung confirm ang ganong kalaki. Hawak na malaking pera eh. Kadalasan po, sa 1 million po na tagwa 1,000 pesos, ang bigat po nun ay 1 kilo. So sa 1 million, 1 kilo. Kaya nga may code sila eh. Ilang kilo ba yan? Pag sinabi mong, hindi, totoo ito sa mga lagayan yan. Sa mga mayayaman, 1 kilo yan. Kaya nga, I kilo the money, ganun eh. 1 kilo, 1 million. So tama nga. Nung mananabong na dati. Sana lang talaga, nako-convert ang kilo ng tao, no? Yung timbang ng tao sa milyon. Milyonaryo na si Boss Dada at si Jay Guevara. Kung nako-convert lang sa kilo yun, no? Namin kasama rito. 1 kilo, 1 million. 1 million, so 50 kilos nga. 50.
Okay, but before I end my questioning to Mr. Orly, okay. All right. Ito po ang tanong ko lamang. Sir, sabi niyo kanina, si Saldico lang po naging VIP ninyo? Wala po kayong pinagbantayan from Coca-Cola? Diretso po kay Saldico? Yes, Your Honor. Okay, kasi po pinadalan po ako dito ng... Nako, ayan na, ibubuking pa kunwari. From Coca-Cola, dumiretso na kay Saldico. O di, sabi niya, yes, Your Honor. Yun daw yung trabaho niya. Nung retired na siya, okay? Na, from Coca-Cola, napunta kay Saldico. May bubuking kunwari si Erwin. Sandali, may iba kang trabaho kala mo Sa Malacanang po ito, mukhang ang background po di sa inyo pong biodata, meron po ditong background, work experience. Kayo po ito Master Sergeant Orly Gutesa, tama po, Philippine Navy, retired. Yes, Your Honor. Experience nyo po, enlisted personnel, Philippine Marine Corps, BIP Security, BOC, BIP Security, OBP, BIP Security, Presidential Communication. Naku po, sabi niya, mukhang malalaglag sa upuan itong si Sir Orly kasi nagsinungaling. Tingnan mo, bara ni Orly, ha? Operation Office, BIP Security, Bureau of Correction. During my active duty in military service, sir. Okay. Gago! Ala siguro ni Erwin, madadali niya. Hindi, sinasabi niya from Coca-Cola to Saldico, yung retired na siya. Pero during the time na hindi pa siya retired, marami siyang bini-IP. Okay? Na mga politiko, which is part of their job. May ganyan po. Bawat unit po, may mga may kanya-kanyang unit sa military din na pwedeng intelligence sumasama, nag-e-escort sa mga BIP for, I don't know, national security whatsoever. Pero part yun ng trabaho nila. Akala ko po parang galing sa Coca-Cola. So, okay. Wala na po. That's all, Mr. Chair. That's all my question. Thank you. From galing sa Coca-Cola. Retired nga yun eh. Linawin mo. Ang sinabi niya, nung retired na ako, nagtatrabaho ako sa Coca-Cola tapos kinuha ako ni Saldico. Gago! Thank you, Senator Tulfo. Senator J.B. Arcito. Mr. Chair, consider that si Congressman Tiangco requested that meron pa siyang prior commitment. Grabe talaga ito mga senator na ito. No? Ang dami ng revelasyon. Ito mga pinapakita ko sa inyo. Ito lang yung mga nagtanong kay Sir Orly, ha? Ang daming revelasyon ni Orly. Yung iba, ang interest sa iba. Hindi ko magets. Ang interest nila, papaano ba nagkakaroon ng dito sa DPWH? Bakit ba yung ganito? Ito na nga, Ito na. Mismong Speaker of the House ang may kagagawan. Yan ang sinasabi ni Orly. Huwag na kayo magpaikot-ikot. Ewan ko sa inyo. Ito pa. Apa, ay sus. Talaga nga naman, oo. Kaya nakakarindi. Ang tagal-tagal ng oras dito kay... Ito. Ang tagal ng oras nila dito kay Yan. Kay Dolphy. Ay, Dolphy. Sorry. Medyo hawig po kasi siya ni Dolphy. Sumalangit nawa. Oo. Ang tagal lagi doon. Hindi naman yun ang focus natin dito eh. Ito pa. Tuloy. Ay makakapagpatunay ka sa pamagitan ng ledger na yung isinalaysay mong nakuha nilang bahagi, sabihin na nating payoff, ay talagang mapapatibayan mo sa mga internal ledgers na maaring mai-produce mo kung sakasakaling ito ay hihingin sa'yo ng komite. Yes po, Your Honor. Yung iba po kasi... Interesado sa buhay mo? Chat po. Tsaka calls. Pero yung chat, documented ba yun? Meron ka? Meron din po, Your Honor, pero wala po sa akin ngayon yung cellphone ko. Ibig ko sabihin, documentary evidence o kaya pagkatapos sabi mo mula sa Valle Verde dinadala sa bahay ni Congressman Saldico dyan sa may Horizon, sa may BGC. Yes, Your Honor. At sabi mo mula sa 46 luggages
ang binababa nyo na lang ay 35. Yes, Your Honor. Sa Makatwid, merong diferensya na 11 luggages. Yes, Your Honor. Paano nyo, hindi ba kayo nagtatanong, teka muna, ang ipinanhik natin 46, bakit 35 na lang? Baka mamaya hanapin sa atin to. Di ba kayo nag-uusap-usap magkakasama? Sa mga pagkakataon na yun, Your Honor, wala na kaming time para mag-uusap. Ang sinusunod lang namin, pag tumawag na nasa lulod lang kami ng mga luggage na yung sasakyan, then pag natapos, proceed na kami doon sa pagde-deliver, Your Honor. Oo nga, ibig ko sabihin, hindi kayo nagtataka. Ang ipinanhik natin, ang dinala natin 46, bakit 35 na lang? Baka tayo hanapan. Hindi na namin alam yun, Your Honor. Wala na kaming idea kung anong nangyari. Ang ibig mo sa taas. sabihin, kung ano lang yung dadalhin nyo, nagkakasya na lang kayo doon. Yes, Your Honor. Senator Marcolita, kunti lang, Mr. Chair. Yung binabanggit palagi na John Mark at saka sino isa? Dalawa? Tao ni Saldico? John Paul Estrada and Mark Tiksay. Mark Tiksay, Your Honor. May move that they can be, they will be invited for the next hearing, Take Mr. Chair? Committee Secretary. Ano? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong